So, good morning! Dito pa rin po kami ngayon sa Bolinao, Pangasinan. Maaga ako nagising at nag-shoot ako. Pipilitin na po namin matapos ngayong araw lahat ng mga gagawin pa namin. Puro mag-OT-OT kami. At mas natagalan po kami dito dahil nga yung mga unang dineliver po namin dito na furnitures ay nilinisan pa namin. So, sinet up pa namin. Nagtulong-tulong na lang din po talaga kami. Nagkaroon ng mga konting problema sa mga set nila. Yung iba may mga stain na. Tanggal naman po yung iba. Yung lamesa nila nagkaroon ng crack. Titingnan namin kung magagawa po namin ng paraan na Punta na akong tindahan, wala palang kape, wala asukal din. ando sa kusina. Ang dami. Kape nga wala nga rin kape. Sige. Yun ang kaibahan kapag leather po yung mga gamit. So, doon naman sa lamesa, dami distract. Anong oras na ba? 6:30 na ng umaga. Sana magawa ng paraan. Yung dinala kasi namin yung dito chillers, wala pong damage yun. Dahil nga, finishing po sila dito sa bahay, yung lamesa, pag usog nila umumpog. Kasi hindi lang yun yung may damage, meron pa doon sa may bandang gitna, pinakita sa akin. Sa team naman po namin, nagkaroon ng problema na yung pinagkakabitan po ng curtain, kinulang kami, isang rolyo. Kaya talagang super effort talaga kahapon si Happy kung paano madadala dito yun. Tapos naubusan pa yung supplier namin. Gaano kalayo ang Manila to Bolinao? Dahil nga hindi naman talaga nawawala yan sa mga deliver namin. Meron po talaga Kung hindi man sa materialis namin, minsan sa biyahe namin. Minsan naman kami mismo nagkakaroon kami ng sakit o nagkakaroon ng sakit ang isa sa mga member namin. Normal na sa amin. Pero hanggat maaari, syempre, kailangan sana maiwasan. So, anong nangyari? Dapat ipapabas lang namin. Kaso lang, yung biyahe po, kinabukasan pa, so sobrang tagal na. So, nag-decide na lang kami na isang driver namin at saka yung buti nga available si Edison. Pinagamit ko na lang po yung si Strong Innova. So kaya ang mangyayari po ngayon, 3 sasakyan na kami ngayon. May gastos chillers, kaya wala naman tayong magagawa. Hindi talaga may iwasan po yung ganyan. LBC, mas matagal. JNT, mas matagal. So yun lang pinakamabilis na paraan. Yung sabi ko kay Habi, sa lahat ng materialis namin, mobra na, wag lang kumulang. Pero tinan nyo yung nangyari. Sa akin, okay lang yan, wag lang talaga aksidente. Kumbaga, sa isang relasyon is move on na kaagad. At pagbaba ko nga dito ay ang chef naman natin for today ay si Habi. Halo-halong corned beef nga yung niluluto niya dyan. Bukod sa maling at itlog. At halos ngayon nga lang kami kakain ng unhealthy food. Anak ka ng shoota, wag mo lang araw-arawin niya kung ayaw mategi agad. Dahil para na kaming payatas dito ay yan, nagwalis-walis muna ako at ipon ko nga kay Po yung mga malaking basura na yan dyan sa box. Sa dami ba naman kasi namin dito ay talagang maiipon. Maging sa kusina, masarap kasi magluto kapag malinis yung paligid. Dahil araw-araw nga kami isda dito ay yan, medyo na-miss rin talaga namin yung ganitong klase ng ulam. Maling, Argentina, Pure Foods, uy, baka naman. Si mama na nga lang tagahain, sabi ko para may ambag ka naman, uy. At kami naman po yung tagakain, char. Tulog pa nga po ng mga oras na yan ang may-ari ng bahay, kaya nauna muna kami kumain. Dahil anak ka ng shoota, kailangan na namin talaga mag-OT, dahil napakatagal na rin po talaga namin dito. Halos mag-iisang linggo na. Pero wala tayong magagawa, ang importante may hanap buhay. Mas mahirap yung walang hanap buhay. At eto na nga po si Edison, siya po yung nagdala noong kulang naming materyales. At nagluluto nga pala sila ngayon ng pakbet. May tilapia, may bulalo, halo-halo na po yan. At sa dami nga nang niluluto, malamang hapon na naman kami mananghalian. Lalo na yung bulalo, napakatagal niyang palambutin. At mukhang sira pa yung pressure cooker na ginagamit nila. Pero okay lang kasi nagpamarienda si Madam Sis Beth ng bagong aning mais na napakasarap ng chiller, sobrang tamis. At dahil uuwi na nga rin po kami kinabukasan ay nag-harvest na kami ng manggang ang pupula at yan po ay apple mango. Sabi ko nga kay Junjun, wag na lang pilitin kapag sobrang taas na, masasaktan lang siya. Maging sa isang relasyon kapag hindi na pwede, wag mo nang ipilit, masasaktan ka lang. At mukhang hindi nga rin uubrat ng panungkit niya dahil napakataas na po talaga nung mga part na maraming bunga. Kaya ang sabi niya, aakit na lang daw siya pero nag-aalala ako kasi baka mamaya mahulog siya. Sabi ko na nga lang, wag nang pakadulo. Kung hindi niya maabot ang pangarap niya na makuha ang mga bunga na yan, ay okay lang. Nasa mga dulo daw po kasi yung malalaking bunga. At
binigyan niya nga agad ako ng isang piraso dyan. At siyempre, hindi ako makakatiis. Babalatan ko na kaagad to. Halos kasing laki nga ng pisngi ko. Pwedeng ko tong kainin kasi hindi naman siya nabilad sa araw. Lagyan ko nga kaagad ng asin at saka sili. Ay, ang sarap. Ang iba nga po niya, naiuwi namin ng Manila at binayaran po namin ang may-ari niyan. Pinapaharbis pa nga kami ng buko kaya lang po wala ng oras. Dahil magbagabi na nga po ay pumunta ulit kami sa kapatid ng may-ari ng bahay. Magdi-deliver po kami doon ng accent chair at saka ito pinasabay na yung pinto. Bali bumalik nga ulit sila dito kasi isasakay rin pala yung 3 pang pinto. Anyway, okay lang naman kasi malapit lang naman dito yung bahay nila. Wala pang 5 minutes. Sayang din kasi yung pinto ng bahay na yan. Mapapakinabangan man talaga nila yan. Kaya nga sumabay na rin sa akin si Ate Rosie. Isa po siya sa mga kapatid ng may-ari ng bahay. At ito na nga yung accent chairs na isa-set up namin sa loob. Dapat po talaga sa kwarto sana ipapalagayan. Kaya lang malaki. Kaya nag-decide na lang po siya na dito na nga lang sa sala ilagay. Anyway, pwede naman niyang ilipat-lipat yan. Pinakamaganda nga po talaga ng pwesto ng accent chair ay sa mga sulok-sulok or corner ng bahay. At pag uwi nga namin ay unti-unti na po kami nagligpit ng gamit. At maraming salamat sa area na to kasi napakalaki talaga. Ang laki ng pakinabang namin dito. Sa pagtataba, sa pagtutupi, dito po talaga namin ginagawa. At halos alas 9 na nga po ng gabi kami natapos. At naglalagay na nga lang sila dito ng kaunting paandar para mas elegant po yung kanilang curtain. Dahil tapos na po kami ay nagbanding-banding muna kami dito sa baba kasama si Jessa. Halos ngayon nga lang siya makakapag-banding sa amin dahil nga po nananahi siya. At si Habi naman ay mabilisang nagluto ng kaldereta at saka yung dinuguan. At parang nga talagang winalis yan dahil naubos po kaagad yan. Ang sarap sa pakiramdam kapag nagluluto ka at nagugustuhan ng mga kumakain. Pati itong isda na to, naku, ang sarap. At mas syempre, pipiliin ko yung isda compared dyan sa niluluto ni Habi. Hindi kasi talaga ako mahilig sa karne. Napansin ko rin si Ate Emma na nandito nag-iihaw ng isda, kaya sinilip ko muna siya. Uti na nga lang at malinaw tong kamerang gamit ko, pero madilim po kasi dito. Anyway, patapos naman na din sa Ate Emma dyan at yung talong na lang ang itinatapos niyang lutuin. At ito nga po palang itsura dito sa likod ng bahay nila, Sis Beth. Napakalawak, chiller, sobra. At kanya-kanyang table nga ng mga oras na yan. Pero nung huli, nagbanding-banding din po kami. Hindi ko na nga lang talaga nakuna ng video. Kumbaga, nilagay na lang talaga namin yung oras namin dyan. Dahil maaga pa rin po kami biyahe kinabukasan. Nag-video okay po kami dyan. At syempre, inalo ko yung mga relatives ng may-ari ng bahay. Dahil wireless naman yung ginagamit namin, kaya hindi kami mahihirapan na mag-share. Ang pangit naman siguro kasing tinan na kami kumakanta-kanta dyan tapos sila nanunood lang. Uy! Take note, hindi po kami may-ari ng bahay. Kami lang po yung nag-ayos. So sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyong aming contact number. At sa mga price naman po, pakibasa na lang dito sa amin. Mura pero hindi basura, kaya subscribe ka na. Bye!